Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong May 2024. Ayan, so this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages, and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Capricorn, let's see. Optimism, ayan. So, pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, sa iyong career, sa business mo. So, ito yung magpupush sa'yo forward kasi maaring hindi mo hinahayaan yung sarili mo na maapektuhan ka ng anything negative around you. Kumbaga, kahit na may challenges, ikaw ay ano pa rin, talagang positibo rin pa rin yung pananaw mo. Hindi ka nawawala ng pag-asa. So, you have Venus in Taurus in the second house. Second house is the house of money, finances, career, and andyan rin si Venus. So, Venus is this is the planet of money, aesthetics, about beauty. So, I think ngayon, marami ka ring binabago sa sarili mo. The way you present yourself to the world. Maaring, alam mo yun, self-care, self-love, practicing self-care, self-love. Kasi maaring ngayon, mas binibigyan mo ng value ang iyong sarili. And the second house is also about your abilities, yung iyong mga kakayanan, yung iyong talento. So, I think ngayon you are really improving yung mga, kung ano man yung mga God-given talents mo or gifts na yun. No? So, whatever that is, saan ka man magaling, no? Lalo mo pang gagalingan. And also, merong romance dito. So, meron ding nag-a-admire sa iyo ngayon dahil nakikita nila na you are becoming a better version of yourself. Mas inaalagaan mo yung sarili mo. Mas binavalue mo yung sarili mo. Mas nagpo-focus ka rin sa pagpapaunlad ng iyong kaperahan, ng finances mo. You also have Venus in Cancer in the 4th house. This is about birth. Giving birth to something. So, yung maaaring iba sa inyo, meron kayong bagong projects, bagong business, trabaho, na inaasikaso. Kumbaga, you are going to launch something, birthing a new venture, a new project. Ayan. So, maari ring meron kang, ito yung parang sinasabi nila na, uy, may niluluto ako. So, yung niluluto mo na yan, ano ba yan? Business ba yan? Bago bang pagkakakitaan yan? And some of you, this is an opportunity na pwede mong magawa sa bahay. Earning opportunity at home. Pwedeng anything online, no? Online business, online selling, digital products, kung ano-ano pa na pwedeng pagkakitaan online. Content creation din. So, wow, you have Moon in Taurus in the second house. Second house na naman is the house of money. Ayan. Your finances. And itong exaltation, this is being happy in your situation. So, I think, ngayong May mga kaganapan na mangyayari sa iyong finances na magiging masaya ka. Maaring meron kang goal na matutupad or meron kang income na hindi mo inaasahan na darating sa'yo, no? So, you will be so emotional about it. You will feel good about it, no? So, pwede ring unexpected yan. Unexpected na income, pwedeng unexpected na pagtaas ng sweldo mo, na-promote ka, or may bonus ka, may incentive kang matatanggap, ganon. So, it's about being happy and contented with your finances right now. Okay? So, let's see, ano pa? Capricorn. Uy, the world. Oh, meron kang achievement. Oo. Merong achievement ngayong May sa iyong career. Can be your business as well. Anything related sa ibang bansa, no? Pwedeng iba sa inyo,
finally makakapag-abroad na kayo, or finally naabot nyo na yung inyong ipon, no, para makauwi kayo sa Pilipinas kung kayo nag-abroad sa ibang bansa, no? Nag-abroad nga, syempre ibang bansa. Okay. You have the Four of Cups. So, although, meron ditong panghihinayang. Ewan ko kung ba't kayo nanghihinayang, no? Siguro, feeling nyo, meron din kayong mga missed opportunities. You have the Knight of Swords. So, ito yung pagmamadali. So, maaring di ba minsan kapag nagmamadali tayo, dun pa tayo nagiging prone sa pagkakamali. Yung tipong nagmamadali ka, umalis ng bahay para pumasok sa trabaho or kung saan ka man pupunta. And then, na-realize mo, nakalimutan mo pala yung wallet mo, nakalimutan mo yung cellphone mo. So, this is the time na nire-remind ka na easy lang, no? Cool ka lang. Wag mo masyadong madaliin ng mga bagay-bagay. Just go with the flow, trust the process, no? You also have the King of Wands. So this is having your independence, no? Mas magiging independent ka ngayon, hindi ka masyadong aasa na sa iba, or maaring ikaw mismo ay inaasahan ng iba. But for some of you, travel opportunities, mas magiging creative ka rin ngayong May. I think more on travels din para sa inyo, Capricorn. Like, pwedeng sa ibang bansa or local na travel, no? For your business or for your career. You have the Knight of Coins. So, definitely there is financial stability for you ngayong May. I think yung iba magko-commit sa isang trabaho, career, or business na talagang aasikasuhin nyo. You will be hands-on, no? Kaya, makikita mo agad yung resulta niyan. And the Knight of Coins is also about stability, no, ng iyong cash flow. I think magiging maingat ka rin sa pag-handle ng finances mo ngayong May. Mas iisipin mo kung ano ang benepisyo mo kapag ikaw ay mas naging maingat, no? Or pwede rin iba sa inyo, magsisave kayo ng money, no? Magsisimula na kayong mag-save ng money for real, no? Kasi dati sabi nyo lang, pag start ng taon, mag-iipon na ako. O ngayon pa lang ninyo sa simulan, ngayong May. You're also going to take some risk, leap of faith, no? You're going to be more courageous in dealing with your finances. So, pwedeng alam mo yan, tataya-taya ka rin, no? Pwedeng sugal, pwedeng hindi. But I think yung tataya ka sa mga bagay na alam mong merong posibilidad na maging successful. Can be a new business, tatayaan mo yung negosyo na yan, tatayaan mo itong isang earning opportunity na yan, na pwedeng gagastos ka for a course, no? May pag-aaralan ka, pwedeng online course, babayaran mo yon, and then from there, marami ka matututunan. And then definitely, you can use that, yung learnings mo, yung knowledge mo, para ma-monetize mo siya, 'di ba? You also have advancement or career growth can be expected in your field of work. Opportunities are coming your way, so don't waste your time and improve your finances. Yes. So ito na yung time para mas lalong maging masipag. Technician, don't fix what isn't broken. So kung wala naman daw problema ang isang sitwasyon mo sa trabaho, sa business, sa career, wag mong ayusin. Kasi wala namang problema. Baka lang ma-complicate. Kasi minsan nag-overthink tayo na, paano to gagawin? O kaya, paano kung ganito yung mangyari? Alam mo yon. So, just work or do whatever you think na kaya mong gawin within your control. And learn how to say no. May mga bagay na kailangan ka ring iwasan, no? Or, wag gawin kung alam mong hindi yan makakabuti para sa'yo. Ano ba yung mga yon? Pagdating sa finances, mga pagbili ng mga unnecessary na bagay, hindi mo naman talaga kailangan, no? Or pagpapa-impluwensya sa ibang tao na porket ito bumili siya ng ganitong bagay, gagawin mo na rin kahit hindi mo naman kailangan, 'di ba? And also, kapag may nag-offer sa'yo ng opportunity, hindi naman dapat laging oo ka ng oo. Kung alam mo naman na hindi mo kayang i-manage or hindi mo kayang panindigan. Oo. So, kailangan rin nagre-research.
Release what you've been carrying and lighten up. New joy is on the way. O meron kang new source of happiness. Kailangan mo nang i-release yung mga bagay na nagpapa-stress sa'yo. Oo. Para ma-welcome mo yung bagong reason to be happy. Your success is now at hand o nasa mga kamay mo na raw ang success. Allow abundance to flow to you effortlessly. Yes. Nasa iyong mga kamay na. Kaya, ang gagawin mo na lang dyan is kung paano mo siya mas mapapaunlad yung success na meron ka. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye!